yung sa hindi pa bautismado. Di ba? Sa traditional, hindi pa pwede mag-communion yan kasi hindi pa yan ligtas, hindi pa yan hindi pa yan bautismado, hindi pa yan tumanggap. Pareho lang yan sa anak na Aaronic priesthood na ano, sapilitan mo na. Robot mo na. Oh, yung sipilyo, yung sapatos, yung school, hindi natin kinakahiya na i-robot. Minsan namamalo pa ka tayo, okay lang pag ano, magpula ang grade. Tapos dito sa spiritual, kaya mo na magpusa yan. Magkakamuhan. Mali. Robot muna, ang robot na training sa pamilya, ganon din yung communion na pamilya. Ngayon, ibahin natin ang senaryo. Hindi mo anak yung magka-communion, bisita. Hindi pa yung bautismado. Kung mo patanggapin, baka sumpain. Unawa, yan gusto ko ipaliwanag. Buksan mo. Pakibukas na lang ha. 1 Corinthians 11. Sino may tanong? Habang di pa binubuksan. Yun nga yung sumpa. Kasi diba nandun tayo sa... Matagal ko na pinilawanan. Hindi ito kailangan gawin yung drugs eh. Takot na takot tayo mag-practice. Parang takot na takot tayo mag-practice hanggang hindi marinig yung ano mo. Kaya na. Blameless ka talaga. Mali yung ano natin sa tao na hindi natin naiintindihan ano itong communion. Okay? Parang Katoliko na tanggap kay Kristo, parang ano, hostia. Pero ano ba yung higit na sumpa? Yung doon sa dulo ng buhay niya o yung maranasan niya talaga? Dahil ito napapaliwanag ito na yung sumpa. 1 Corinthians 11. 20. 25. 24 muna. 24. Yan. 25. Yung examine. 26. 26. Yung may word na examine. Tuloy. Delay. Akyat. Delay. Baba, pero pa umakyat ilan ka. Sige pa. Stop. Ito, unworthily. Yan, 27. Unworthily. Ano yung unworthily? Subscribe nyo to ha. I-post nyo to sa Facebook. Yung question answer natin, mapakinabangan nyo iba kaya i-post nyo sa Facebook. Ano yung unworthily? Ipasok na, ang unawa nila sa unworthily, hindi pa siya ligtas, hindi pa siya direct, hindi pa siya tumatanggap. Ganito yun, hindi naman tayo namimilit sa communion eh. Pero, ito yung sagot. Pag hindi siya kasali sa communion, worthy siya o hindi? Worthy o hindi? Hindi siya worthy kung hindi siya kasama. Hindi siya worthy. Okay. Tapos yan, hindi siya worthy. Yung unworthy, yan yung wala sa process ng yung wala siyang repentance. Yun nga yung pumapasok tayo sa kaisipan ng mga nagsabi, hindi pa pwede mag-take yan kasi hindi pa nag-repent. Ang repentance yun, hindi pwede kasi talaga mag-partake ang siya. Kasi hindi pa yung nag-repent. Okay. Ngayon, unawain natin yung repentance natin is very repentance. Diba? Ibig sabihin, bukas lang ang isip niya, interesado siya, sumama lang sa pabasa, parang tanggap na yun. Sabi kanina ba, Eric, kailan pa ba sabihin? Kailan pa ba sinuspray? Hindi. Makita mo na, sumusunod naman siya sa pinapagawa mo. Worthy na yan. Oo. Ngayon, balik rin natin. Ayaw mo siya patanggapin. Kasi hindi siya worthy. Eh yung mga hindi tumanggap, hindi talaga worthy. Ngayon, ang dahilan nila ito, pag hindi ka worthy at nag-take ka dito, masusumpa ka. Ibig sabihin, may darating na salo. Ito, verse 29. He that eateth, drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself. May pierno ka? Dahil lang Hindi ka karapat-dapat. hindi ka karapat-dapat nag-take ka. Ibig sabihin ito, minsan kapatiran pa to tumanggap na to meron kang hindi unconfessed sin, nag-take ka dito, papakain ng katawan mo. Ano ba itong damnation?
damnation na to, katawan ba to? Eh, pasukin natin ang line of thought na mas maganda. Ang damnation is spiritual. Ngayon, pwede ba paluin ang katawan? Pwede. Pero ang pinapalo ang katawan, yung ligtas. Alam niyo ba yan? Yung ligtas, yan ang mas mapapalo ang katawan. So, balik tayo dito. Balik tayo dito. Yung tao, willing mag-communion. Okay? Hindi pa siya nabautismo sa Panginoon Jesus or hindi pa siya aktibo. Pero willing siya sumama, interesado siya makinig. Sa panahon ni Moses, pag may sasali sa bahay mo, pasalihin mo. Pasalihin mo. Kaya nga, this coming communion, mag-house to house kayo. Sulat niyo to, ha? Ganapin niyo sa sarili niyong bahay. Ganapin niyo pa sa ibang bahay. Ganapin niyo rito. Tatlong gagawin natin ngayon. Gaganapin natin sa church. Dito sa church, 3. Wednesday, Friday, Sunday. Daganapin sa church, daganapin sa bahay, daganapin sa ibang Dito sa church, 3 beses. Wednesday, Friday, Sunday. Doon sa bahay, mayroong pansariling bahay, may ibang bahay. Sa time ni Moses yun eh. May extension pa. 7 days yun, di ba? Titrain na natin ng pamilya, paano sila tumayo sa sarili nilang paa. Hindi, ay nakaganap na kami. Hindi to ritual. Enjoyment to. Pagkakataon din ito, pagkakataon to, turuan niyo ibang bahay. Well, Francis, to sa time, sa Old Testament, panahon din ng Moses. No? Then, nag-partake ng yung gabing yun. Tanong ko, Brother Francis, Manananggal ako manananggal. yung gabing yun, yung nagpa-partake sila sa bawat bahay, tapos yung may dugo yung hangpan nila. Meron pang unbelievers na kasama sila. Yung mga... Moses? Oo, parang... Meron. May mga unbelievers sila. Actually, tinatawag natin unbeliever na yun. Yan mga Egyptian yan. Ang mga Egyptian. May mga nakakaibigan sila. Bangmang pa yan, hindi pa malalim alam niya. Pero meron sipag Doon sa sumama, kanila. and was spared. Diba may sipag sa kanila eh. Sumama sa kanila kasi nakikita sa kanila na hindi nila nakikita doon sa kanilang lahi, sa bansa nila, sa Egypt. So, ang rule ng Diyos, basta nasa loob ka ng hamba ng dugo, ligtas yung anak mo. Anak pa, PPA. Okay. Alam mo itong communion, gano'ng kahalaga sa revelation natin. Hindi lang dahil utos ng Bible. Maraming nakatagong revelation sa loob. Yung PTA nakatago sa loob. Yung progressive ministry nakatago sa loob. Yung individual prayer nakatago sa loob. Yung LCM nakatago sa loob. Oo, nakatago sa loob. Ibig sabihin, alam mo nung dumating itong pahayag sa communion, wala pang teaching sa hukom. Pero mayroon na revelation sa pabasa. At dyan na nagsimula. Na-reveal yung LCM, na-reveal na yung PTA. Then, ginawa na hukom kasi progressive ministry na. Pero, lahat yan, may titrace mo pabalik ko sa communion revelation. Itong communion revelation, ngayon lang natin maiintindihan yung inutos ng Diyos kay Moses natin. Ang alam lang nila yung physical rito, nagpaado na nga eh. Naging parang kapilya style na cadence. Or paharap na. Hindi na yung cell group. Wala nang sharing. Pero, kung alam mo yung sunod-sunod na pahayag ng Diyos dito, perfection lang of the saints to, na nagawa na natin ito. May kasunod. Nagawa na natin ito. May kasunod. Iba nga nagagalit. Bakit puro sunod-sunod? Walang katapusan na. Totoo yan. Kasi sa Diyos, wala nang katapusan yung perfection. Huwag ka mananawa. Technically, kung nag-enjoy ka sa salita ng Diyos, hindi ka mananawa. Amen. Paano kung malayo ka pa? Kung malayo ka pa, mag-enjoy ka sa nababaw na alam mo. Pero, ang desire ng puso mo, sabi ni Pablo, di ba? Meron akong tina-target. Desire the best, give. Hindi lang naintindihan ang tunay na bearing repentance eh. Hindi na, akala doon, nung nagtatanong yung mga pastor, akala nila, maraming alam. Desire ng puso, lumalim sa pahayag. Ngayon, kahit saan kaabutan, na alam ng Diyos yung puso mo. Yung communion, yung part dyan, pagka-bearing yan. Balik tayo sa sa unbeliever. May unbeliever. Nag-take. Paano ngayon?
ipapatake mo yung unbeliever. Paano kung masumpa siya? Hindi baling masumpa ang katawan kasi ibig sabihin mahal siya ng Diyos. Ibig sabihin, hindi patapat ang puso niya. Ano mangyari pag pinalo ng Diyos? Pwede siya magsisi. Balik na rin natin. Hindi siya pinalo ng Diyos sa katawan. Ganun na. Spiritually done. Ako na. Kailangan share mo muna. Yun na nga kung tama ang puso niya, hindi to ritual, hindi to magic Kung tama ang puso niya, sa sharing, tumanggap. Ganun na rin tama ang puso niya, sumali sa communion. Ngayon, kung pinalo siya ng Diyos, mabuti sa Kanya. Ako niya? So, huwag tayo, parang nagigilty pa tayo, dapat di yan pinatay, dapat nagkasakit tuloy. Mag-aalala ka sa katawan. Mag-aalala ka sa kaluluwa, sa espiritu. Let a man examine himself. Ibig sabihin sa examine himself, magkabirenan sa loob na yun ng puso. Pero yung mga willing mag-take, pagkakatapong, ang communion natin ay kompleto mo. May sharing yan, may nag-share yan. Sa communion, parang camp meeting natin yan. May pagkakataon na mag-sharean yung bisita, yung mga miyembro. Sarili mo pamilya. Tama. Hindi mo naman alam lahat worldly sa puso. Pero dahil robot sumunod lang sa'yo na ikaw, konektado dito. Kasi sila makakaangkas sa iyong pagpapala. Buksan nyo to. Unawain nyo itong talata. 1 Corinthians 7:15. Buksan nyo. Pwede maging mo sa Tuloy. Kukonekta ko dun sa... Binubuksan mo na, Jelen? Diba, yung connection noon, diba, dun sa Passover kay Moses. Basta pumasok dun sa... Basta yung bahay mo ay... Sabihin, Passover. Ngayon, sa Passover ka. So ngayon, paano natin apply dun sa... So, parang ganun din, kung hindi worthy, hindi mo sure na worthy lahat eh. Siyempre, may yung mabilis. ang importante yung patriarka. Sabihin, importante, na more na nag-gather. Bakit nagkaroon communion? Kasi may PTA dun. Of course, di gusto sabihin PTA lang pwede magkaroon ng communion, ha? Ang LCM pwede magkaroon ng communion. Paano kung mag-isa ka lang? Pwede ka pa rin mangapit bahay. Mag-isa ka lang Pwede ka mag-share, paano ganapin. Mag-ampun ka ng pamilya. Pamilya mo na rin yun. Okay, balik tayo. Anong pinabukas ko? 1 Corinthians 7:15. Hindi, na-place yung 17. Ay, ito 14. Tingnan niyo yung 14. Sa 14, unbeliever yun. Pero, naging malinis, no? So, unworthy siya. Pero robot muna sumunod. Yung robot sumunod, hindi pa yan ganyan, so hindi pa yan ligtas. Physical. Pwede ba pagpalain ng Diyos physical? Yes, pagpapalain ng Diyos physical. Yung Egyptian na sumali doon sa loob ng hamba na dugo, naligtas yung anak niya, pero wala siyang alam. Later niya lang yung malalaman. Kasi kaligtasan later. Mahalagang pagsunod talaga. Ang issue rito, sumunod muna sa robot na ritual. Ngayon, bakit naman inutos ng Diyos yung robot na ritual, hindi pa naintindihan ng Israelita? Ganun din tayo. Hindi pa nila naintindihan, pero gusto natin ipaliwanag. Paano mo ipapaliwanag? Ayaw mo naman gawin. Dati may ganyan. Hindi na natin kailangan gawin yan. Dati may ganyan. Alam mo tipong larawan yan? Larawan yan. Pero dito lang sa New Testament, ito lang yung tumagos sa New Testament na pinapagawa. Hindi ito aral ko. Hindi ito gusto lang natin. Kung susundin ko yung gusto ko, yung natutunan ko sa aking pastor, kung kailan ko gusto Tapos, kahit ano pa sa gusto ko Pero susundin natin yung sinabi sa Bagong Tipan na may talagang explicitly binanggit nila yung season na to, itong springtime season na to. At itong pahayag na to, nakatago na rito lahat. Na ano pa yung gagawin natin sa hukom? Individually, couple, family, church.
Ano ang gagawin natin? Nandito yung blueprint. Nandito yung blueprint para lumago ang pamilya. Yung assert authority. So, may sanctification. It doesn't mean habang buhay silang mahal. Kasi, kung nakuha mo yung spiritual niya, di araw-araw meron kayong spiritual communion sa God. Ang mangyayari dyan, hindi sila habang buhay Unbeliever. unbeliever. So, matutupad yung talata yan. Matutupad yung talata yan na nalinis sila ng asawa nila, nalinis ang anak nila. About sa PTA. Yun na nga PTA, magkakaroon ng PTA. PTA ang sagot yan, bakit yan nalinis? Hindi yan parang, sa ibang, hindi ko sabihin sino sa end time yan, ha? Basta matangkad siya, Chinese, sa bata. Sabi niya, ang kilin mo lang, claim, parang, me and my house. Ano ba yung sabi doon? Basta i-claim mo lang, me and my house. Kung ano ang isang bayan ay mali. Sabi doon sa Acts 16, ang iyong sambahayan ay mali. Ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. So, kita-angkit ko yun. Kuha ko Jesus. So, yung claim, meron yan sa level 3. Lahat yata ng level. Meron ba sa level 2? Dati. Hindi na ituro, no? Mas mainit lang talaga yung level 3. Level 4, ewan ko kung meron ko yan. Mas lalo na. Mas lalo na. So, yung claim nila, hawig lang sa PTA natin, ang kaiba ng claim, wala kang papagawa. Malaya pa rin ang anak mo worldly. Yung claim na yan, dito sa ating claim, is may papagawa. May training, yung report, sa report. Hindi yung, para rin prayer dito yun sa dedication eh. Pinag-pray mo sana, Lord, ito, tumigos. Tapos manugot ko lang, amo-amo. Hindi, may pinagawa sa'yo. Kaya may saysay nga yan kung ipapagawa mo yun. Yan, PTA yan. Ang nakatago yan, hindi niligtas yung bata dahil pinabayaan lang siya. Naligtas yung bata dahil may training yan, may training yan. Ngayon, nagpapasok ko na kayo sa denominasyon, ha? Ang kaisipan ng denominasyon. Meron kaisipan ng denominasyon na wala kang training, Diyos na ang kumilos. Gusto ko sagutin yan kasi meron mga ganyan. Parang ginagamit ang dahilan yan. Kasi lahat doon na ganito. Kaya nga, Diyos na naman kumilos dyan. Wala kang ginawa sa bata, Diyos na naman kumilos dyan. Sasagutin ko yan. Yung Diyos ang kumilos, hindi mo pwedeng i-excuse na wala kang ginawa. Totoo yung Diyos ang kumilos, pero hindi mo pwede lahatin yan. Mali yan. Gagawa ka ng dahilan na ililigtas naman ng Diyos yung yung hindi nakakalam. So, gano'n na rin dito, kahit pwede mong alamin, huwag mo nang alamin kasi yung iba pwede naman. Kuna, yung magnanakaw sa krus, niligtas naman yan kahit na hindi na bautismo. Bakit nila mo pa mag-bautismo? Hindi mo lang hindi nilang konsepto ng berian ng repentance. So, gagawa ka ng gano'n na rin. Meron naman taong kumilos ang Diyos eh. Bakit kailangan kong kumilos? Diyos na rin nakikilos dito. Mali. Okay? Pag Diyos ay nag-intervene sa tao, huwag mong pare-pareho yan. Sige. Halimbawa sa LCM, may nagpapayo. Payo ng aming pastor, tsaka payo ng isa pang mag-asawa pastor. Uy, meron kaming pangitain. Sino mapapag-asawa namin? Ipag-pray lang namin. Lahat ba magkakaroon pangitain? Di ba sa Pentecostal yan, turo, Carlix? Lahat ba nagkaroon ng pangitain? Paano ngayon? Naghihintay ka ng pangit. Walang supernatural dito. Siya na yan. Siguro kailangan ng pastor, baka di sila matuloy. Sige. Hindi nga yan sa LCM, nakilamak, kita mo yung sino yung mapapakasama o magkaroon ng supernatural na Hindi lahat kailangan supernatural. Porque may supernatural sa iba, lalahatin mo. Hindi lahat ganoon. Sige, anong tanong? Hindi yung kahit yung anak mo, ayaw niya. Tinitrain mo nga, di ba? Parang ganun din. Ayaw niya. Kung sabi mo, malilinis pa rin yung bata. Sabihin, Alam mo, nalilinis ang bata dahil nagkaroon ng obedience sa magulang. Yung temporary na obedience niya, hindi siya sumunod dahil sa Diyos, ha? Sumunod siya dahil ikaw marunong mag-assert bilang magulang. So, kailangan pa rin talaga na compulsory, kahit ayaw na talaga ng anak mo. Pilitin mo talaga siya. Anak mo nga eh. Kaya nga, yun May pamalo na sa Bible eh. O yung pamalo nila, malala na saka sila magmalo. Totoo
ako'y nasa Bible ng pamalo, pero pagbigyan mo pa Hanggang malalang, sige, gagamitin na natin. hindi ka talaga mag-work eh. Oh. Offensive wrath yan kasi may nakasulat sa Bible, palalayasin yung kabangmangan. Ibig sabihin, gagamitin mo yung pamalo hindi lang sa defensive wrath. Gamitin mo yung pamalo sa offensive wrath, pang-training wrath. Training sa pabasa, scribe, set up. Training sa bata, maging berean. Hindi pa siya berean, pero dahil tinatanim mo na yung dapat niyang gawin, paglaki niya, yun niya ma-realize, kailangan ko pala ito. Okay, tapos na tayo dyan sa kusa. Yung kusa, hindi mo lahat pwede pakusain. Meron talagang pinagawa ang Diyos na sinunod nila, kaya na-bless yung unbeliever. Naligtas yung anak. Kaligtasan. Ganun na sa bisita natin, kita yung kalakaran, sumunod robot, walang masama. Kumain siya ng tinapay, nag-take siya ng alak, dahil let a man examine himself. Tama pa motibo niya. Gusto niya malaman yung matutunan. Wala siya magawa. Magre-report. Makikinig siya sharing eh. Na-i-interview pa. Wala siyang lusot. Puri pagkain mabuto. Eh, mahirap lang dito. Hindi ka maraming tinapay. Hindi ka mabubuso. Hindi naman makunan dito eh. So, hindi balik na makakain ng konti. Pero wala kang lusot sa sharing. At least meron kang blessing matatanggap. Kahit palo ng Diyos. Kali yung sabi doon, bawat tao may panahon kung kailan tatanggap. Tama yan. Pero, ang sambahayan tsaka church, hawig lang yan eh. Pag kumatin ka ng church, gusto mo sumunod sa kalakaran niya, parang pupunta ka lang sa bahay, sumunod ka sa kalakaran niya. Oh, bisita kayo sa bahay ko. Pag oras ng pabasa, patay ang tingin kayo. Sama ka. Hindi ka pipilitin kung ayaw mo, pero habang nasa lugar ng pamamahay ko, ito yung patakaran. Nakitira ka, katulong kita, anak kita. Diba? Bisita ka. Pag merong ganyang activity, nasa gitna ka, wala ka lusot. Hindi lang to. Umatin ka ng binyang, kasal, birthday, house blessing, etc. Ganun din. Actually, kung sumusunod naman sila, anong pinapagawa ng Katoliko? Ritual eh. Ganun din tayo. Sa kasal, sumusunod sila sa bisita. Agis ng mga ano pa. Ganun din dito, kahit anong okasyon. Sabi ko sa inyo, Progressive Ministry, kahit anong okasyon, yung mga okasyon sinabi natin, kahit anong camp meeting, kahit anong dayo ng church o bahay, o kahit local break time, huwag niyo kakalimutan yung sinabi kong Melchizedek dayo. Yung nakipagkilala ka, nagdala ka ng bread and wine, nag-share ka. Siyempre, pawag kung mag-share, makipagkilala ka. Kaya may interview. Yung interview not necessarily gusto niyo matutunan. Although pwede may matuto kayo. Kung wala, hindi lang kailangan, yung walang alam, pipilitin mo, may mapigat na matutunan ka. Yung wala ka lang, nag-interview ka para makipagkilala ka, then makipag-sharing ka, makakatulong sa kanya, makakatulong sa'yo. Lalo ang church natin, ang kapatiran, ang anak natin, dahil natuto mag-entertain. Hindi nyo natin natutukan kanina yan, ano? Hindi ko natignan, pero mga kabataan pa na wala. So, yun, kailangan tutukan natin. Oh, sama, Sister Shirley, kailangan tutukan mo na yung anak mo. Paalala tayo. Dati na paalala ako, tinutukan niya eh. So, kailangan tuloy-tuloy tayo sa paalala. Di ba yun yun? Eh, pwede pa, tagal-tagal pa ng oras, pwede pa mag-interview. Dapat sabay-sabay na yung punta, di ba? So, yan ang sinasabi ko. Dapat magkaroon tayo wisdom, dapat payuhan natin. Ganun ba? Dahil lang dun, pwede na mag-escapogan. So, pag naging kalakaran natin ng matagal yan, dun may darating na blessing. Marami pa tayong tatrabawin. Hindi, sabi nga ni Elder Pegueño, uy, ang ganda ng ginagawa nyo, malago na nila. Hindi pa yan. Pinakita nga na nyo yung biyahe natin, yung setup, di pa tumatagal. Yung scribe, siyempre hindi ko alam kung nasisingil yun. Pero, itong pinakamalaga sa yung dulo yung setup, tumagal dyan. Baon lang pang setup yung pabasa at scribe. Kung nasisingil na yan, then hindi sila mawawala ng i-share. Pero kailangan nyo sila makonekta doon sa pag-share para, at tumagal yun, para kumpleto na yung function ng church natin. Ngayon, pwede pa sila maagaw, kala nyo. O, may alam sila. Pero alam nila na naburo lang. Sa tingin mo, ipunta nila doon mag-interview share. Wala.
Sa tingin nyo, mag-interview share sila sa... Ano yun? Parang sariling ano yun, parang gusto lang takas muna sa gagawin. Ngayon, habang walang magulang, ampunin natin sila kasi nare-respeto kayo eh. Respeto ko sa elders eh. Ako medyo nahirapan ako, pero kung tulong-tulong tayo, iba siguro, paano kung tuloy-tuloy yan? They will just follow the flow. Eventually, yan ang magiging kalakaran. Ngayon, nag-aagaw pa tayo dahil medyo overdue na yung setup natin. Nag-aagaw tayo na kailangan habulin natin yan. Itong bakasyon, kailangan habulin natin yan. Kailangan tulong-tulong tayo lahat. So, yung communion, sana makita niyo malalim ang nakapanood dyan. Nakapanood? Sana? Yes, sabi ko. So, yung sabi nga ni Elder, okay na yan ah. Hindi pa okay dahil yung setup, hindi pa tuloy-tuloy. Yan yung last link. Huwag kayo mag-alala, last na yan. Okay? Alam niyo ba yung pamasa strike, inabot ng taon. Ang galing nila tumayo, no? Mag-share. Pwede tayo mag-relax. Alam mo, hindi lang si Elder nagsasabi ng maganda eh. Maraming nagsasabi ng maganda noon pa eh. Huwag tayo mag-relax dahil okay na yun. Huwag tayo pagaya na dahil may tagumpay tayo sa partial yan. Okay na yan. Yun, pero ang gusto ko ipaunawa sa inyo, di ba taon bago na regular? Ibig sabihin, tinutukan natin. Ngayon, ang sakripisyo natin, kailangan tutukan natin to. At siguro bumilang to taon. Then, sabihin ko sa inyo mga kapatid, makikita nyo ang isang blessing, ang isang miracle sa church na to na hindi nyo maubos ng isip. Hindi nyo kayang ilipin pa, hindi nyo kayang hindi nyo maubos maisip anong blessing ubus ng church, ng Diyos dito sa church na to. Ngayon, kailangan nyo lang yung patience. Patakbuhin mo ng taon na tinutukan nyo. Hindi isang beses na tinutukan. Kunwari, nagagawa nyo, bantayan nyo yung kasunod. Kumbaga sa basketball, nakashoot ako ah. Yay! Talon lang ng talon, tumakbo sa kabila yung kalaban, nakashoot na yun. Pinagaling yan sa pagiging natin. Yung nakashoot, nagtalo sa tuwa. Tapos, hindi na alam, nakashoot na rin sa kabila. Nawala lang yung advantage na, di ba? Karamihan na nakashoot, takbo agad pabalik, wala mo na celebrate, balik agad sa depensa. Listo sila, hanggang hindi tapos yung oras, listo sila. Tama niya? Kailangan, pag may nagawa tayong tama, bantayan yung kaaway. Hindi nyo nakikita sa mata yung kaaway, pero may nakaabang na kaaway, in the spirit yan, na gusto ma-discourage yung nagagawa natin. O nga pala, girl, ito. Bakit? May gulo dito sa pahayag na to. Sabi nga ni Dr. Ricardo, yung tinitira ng kaaway, yung missionary mo na rin. Yung tinitira kasi ng kaaway nasa katotohanan. Totoo yan. Amen. Totoo yan. So, balik tayo dito. Actually, mas gusto nga ng kaaway na mamukadkad, lumago yung yung wala sa buong katotohanan, yung nakakaganap sa kanyang kalooban. Pero yung nakakaganap sa kalooban ng Diyos, tandaan nyo, galit na galit ang kaaway niya. Gagawa siya ng paraan na madiskaril yung mensahe, madiskaril yung pagganap doon sa pagtutad doon sa mensahe. Magsunod doon. Kalaban natin, sarili natin lahat. Ngayon, bukod sa sarili na natin naman, meron pa rin salbas. Gagamit din ng kaaway ng mga individual na magpahina sa atin. Hindi naman lahat in the form of panira. Minsan in the form of akit na mag-focus sa ibang bagay. So, ang laban natin ito, kailangan yung tutok natin hindi mawala. Sabi ni Pablo, yung concentration mo, yung focus mo, huwag mawala. Ngayon, ito sabihin sa inyo, siguro 1 taon lang natutok. Makikita nyo yung blessing. Ngayon, as the days go by, aapaw ng aapaw blessing. Hindi ko kukwento isang ministro. No? Hindi ko sabihin pangalan sa ministro. Pala-pray siya. Pentecostal tayo. Pala-fasting siya. So, tsaga lang siya na ikot Bible study, ikot Bible study. Aba, dinadagdagan ng Diyos yung miyembro na. Hanggang lumaki church kayo, yumaman na.
I'm very stable na. Sabi natin maraming open door, no? Of course, kontento sa traditional ministry. Ang gusto ko ipakita, may nakita ko kasi nasaksigan ko nung mahirap pa siya. Nakakasama ko pa siya dati. Nasaksihan ko paano siya pagpalain ng Diyos. Nakita ko yung hirap niya. Pero yan ay sa traditional ministry at yan ay sa material things. Siyempre dati, 5 pesos lang ba yung yung touch, paano ka mabubuhay yun? So, sobrang hirap doon. Pero paano siya biglang pinagpala? Meron siyang consistency doon. Material yun, ha? So, ngayon, i-compare natin sa atin. Yung pabasa, meron tayong tinutukan muna. Alam mo, huwag mo sabihin, hindi tayo dumaan sa hirap sa pabasa. Sige, naghirap natin nung nagsisimula yung pabasa. Naghirap tayo lahat, di ba? Ngayon, hindi na. Walang Sunod gana na eh. sumunod lahat eh. Ha? Walang gana sumunod lahat. Ayun, ang hirap, no? Sakay na sa Pastor Eddie. Tapos, in-announce na yan. Tapos, alisan pa rin. Pakaawa ka ng pakaawa. Stay. Or kakalay sa pamilya. Sinera establish. Yung sira, ay kay Jerry na sira yun. Pinaghirapan ng Jerry na sira yun. Yung sira nito, saka ba darating? Hindi, wala pang naninira yun. Yung sabihin, wala pang naninira, parang camping na yung tao. Yan yung hirap na sabi ko. Ngayon, tinatakasan kayo ng anak nyo. Yan yung hirap nyo ngayon. Lagi kang listo sa Sister Shirley. Sister Shirley, linggo-linggo, bilang-linggo, pag si bahay-bahay, itong bakasyon dapat araw-araw. Listo ka, tutukan mo. Abulin mo yan. Wala na eh. Hindi, ngayon nawala. Dapat huwag tayo mag-relax, nawala na yun. Ay, wala na yun. Hindi ganyan. Sa susunod, listo na ako. Hindi ka makakalusot sa akin ngayon, ha? Doble labanan mo para matanda Isa ka. na nga kami sa Lord. Ha? April 1 lang mag-umpisa. April 1. Sabi ni Minan, April. April 1. Kasi may pasok. Alam mo ba, kung pa dapat, huwag tayo maghintay ng bakasyon. Ay, sige na kami Kasi wala na pasok. Hindi. May pasok pa kasi nung Kahit na sinabi nga April 1, noon pa, meron tayong obligasyon sa Diyos. Ay, sobra. Okay. Ang gusto ko sabihin, pag tayo nalusutan, kailangan ng puso natin nag-breathe. Mag-timbagan niya sa susunod, makabuli natin yan. So, nasa giyera tayo talaga. Wala tayo sa bakasyon. Wala tayo sa traditional ministry, pwede na baka magbakasyon. Na-achieve mo na yan. Siyempre, hindi naman, ayaw na niya pakinggan kung kailangan ka ng ganito. So, na-achieve ko na to. O, pwede na mag-relax. Marami pa tayong gagawin. So, kung paano tayo naghirap sa pabasa, paano rin naghirap yung ministro sa prayer fasting para mangin mga tao, ganun din tayo hirap dito sa second. Isabay na natin yung prayer fasting na ginagawa niya. Pagsabay na yung tutok sa setup na frontliner. Yung maintain din natin yung pabasa, sige sa pabasa scribe. Especially kailangan i-consistent na yung sige na pabasa scribe, no? Scribe TV, scribe. Tuloy-tuloy yung frontliner, pero i-maintain mo yung sige mo pati sa scribe. Pati sa sarili sa bahay nila. So, merong pagpapala din na ibigay ng Diyos. At hindi lang yan spiritual, hindi lang yan material. Both bibigay. Spiritual and material. Gusto niyo ba yan, church? Yes, Amen. Spiritual and material. Praise the Lord. Kaya ka, Mali Francis. Yes. Ngayon, kung sabihin mo bakit hindi may mayaman yan. Actually, hindi kayo pinakabayan ng Diyos, hindi nakapansin. Kayo na kami pagkukulang. Pero, kung ginawa niya, how much more blessing ang ibigay? Kasi, hindi, sabihin ko sa inyo, hindi magkakasya sa church na to. Kahit anong church, hindi magkakasya kung on the run yan. Hindi magkakasya kahit anong church. Pag yan ay tumakbo. Alam mo kasi yung picture, hindi pa yung kompletong revelation natin. Hindi kasi talaga sa church, 700,000. 1960s pa yun. Ngayon na. Hindi talaga magkakasya sa church. Kahit kaya pagawa mo pa yung schedule ng iglesia. Ang tunay na church, hindi talaga magkakasya sa kahit anong templo. Magkakasya, bahay-bahay kasi yan. Yung pinagmamalaki natin yung Gospel of Christ, Sleeping Giant. Natin yan, Sleeping Giant ng Gospel of Christ. Maaaring totoo yan dahil bawat bahay, maraming na-convert. Hanggang ngayon, maraming pa rin.
Hindi ko alam kung hanggang ngayon. Kinukuha ko lang yung line of thought nila. Yung sleeping giant kasi sabi niya, wala din lang sila bongga. Siguro ngayon meron na rin. Na malaking church. Pero, hindi lahat naman nag-house to house eh. Ang gusto mo, maraming, siguro dumami sila, pero house to house. Ang unang iglesia, dumami house to house. Hindi yan parang yung may rally sila, ang dami. Sa templo nangyayari, tingnan yung templo, hindi naman nila gawain yun. Hindi nila gawain ng templo, pero kaya nila natin sa templo. Marami silang kasama sa templo, mga Nicolaita. Marami pumupunta sa templo, Nicolaita rin. Pero ano ginagawa sa templo? Sharing. Tulad ng ginagawa ni Cristo. Pumupunta si Cristo sa templo para makipag-sharing. So, hindi masama sinagoga o templo. Pero ang tunay na dami, house to house. House to house. Yung tunay na dami kasi kung gusto mo lang magkasya yung kapilya, ang maganda lang tingnan. Nakaka-intimidate. Nakakaakit, nakakaano sa ibang tao. Palakihan na, hindi ko minamasama na magpalaki ng kapilya. Sa akin, whether malaki o maliit, ang kailangan yung mensahe. Ang kailangan yung mensahe na bukas. Ang tunay na dami is house to house. At yan nga, of course, meron din nag-house to house na dumami. Ang gusto ko tukuyin, yung na-enjoy nyo yung apostol, they continue the apostles' doctrine. Ordinary people talk about the apostles' doctrine. Hindi sila, parang malaki meeting kami, may family revival sa EMA, family revival, yung mga grupo na, para rin silang na gano'n yung meeting para rin bakasyonan eh. Walang masyadong sharing. Makinig kayo, pag tayo may camp meeting o tayo umano sa camp meeting, ang pinaka-importante sa lahat, may ka-sharing. Kasi hindi tayo dumalo para makinig lang, sumayaw lang. Gusto natin matuto, gusto natin magkumpara. Kasi kahit walang camp meeting, ginagawa na natin dapat yan. So, kung dati na natin ginagawa yan, ipagpunta natin sa camp meeting natin sa church, dagdag excitement. Ito yung palitan natin. Paano kung hindi natin ginagawa yan, tapos pupunta tayo sa ibang church? Pwedeng masayang yung punta natin sa ibang church. Hindi natin ginagawa yung interview sharing. Pwede natin set up So, okay, wala nang tanong? Wala nang tanong? Set up. Ano gusto niyo? Tayo o set up? Interview. Itong break time, ano nga gusto niyo? Meron pa kayo? Gusto? Meron ka bang pagkain? Sinaraan? Pinipili sa break time. May pagkain.